YouTube channel. Nandito na ako sa sakay ng bus papuntang Warden Station. May trabaho kasi ako ngayon. Ngayon? Sabado, April 27. Ngayon yung anniversary ng company namin. Nandito na yung bus. Tapos bitbit ko na rin yung mga damit ko mamaya, pati si Marvin. Si Marvin umalis siya ng 7:30. Tapos doon lang ako tumayo kasi nag-laundry ako at wala na kaming time mamaya mag-laundry. Late na sigurado kami makakauwi. Sakay lang muna ako, guys. Nandito na tayo sa Warden, guys. Nag-alarm si Marvin ng 7. Oo nga, 7. Tapos nagising na rin ako. Tapos pinatulog niya uli ako. Betulog ka pa, anong oras ka pa? Gigising dapat. Sabi ko 7:30. Idlip ka pa ng 30 minutes, pinag-alarm niya ako. Tapos before siya umalis, sabi niya, umuulan daw. Magdala daw ako ng payong. Inilabas niya yung payong. Pero pagtingin ko kasi kanina sa yung bus padating na 5 minutes lang, tumakbo na ako. Nalimutan ko yung payong. Sana naman hindi lumakas yung ulan mamaya. Kasi ngayon, ambon-ambon na lang yung kaya nakatakbo pa ako. Sana hindi putol ang ngayon. Hindi putol ang subway. Diyos ko dahil malilate tayo sa trabaho pag putol. Sakto, nandito na rin yung tren. Buti na lang merong tren ngayon kasi last week wala eh. As in wala. Bus lang. Pasok na tayo dito. Oops. Dito na lang tayo, guys. Masarap yung tulog natin ngayon, guys. Kasi medyo kompleto dahil 7:30 na ako nagising. Tapos, mga 11 or before 11 kami natulog ni Marvin. Kasi medyo napagod din kami kahapon. Nag-grocery kami. Tapos pag-uwi namin, naglinis kami doon sa basement. Kasi wala na kaming time ngayon Sabado at Linggo. Baka hanggang this week na lang yung pasok ni Marvin sa Tim Hortons. Kasi need niya mag-stop next week. Need niya mag-stop next week kapag nakuha na niya yung pinaka-final grade niya sa school. Mag-apply na kami ng PGWP. Yan. Pero nanghihinaya nga si Marvin kasi sayang din yung ipapasok niyang 3 days sa Tim Hortons. Pero wala kailangan talaga. Hindi naman pwedeng ipipilit ni Marvin yun. Nandito na pala yung bus ko. Ito pala yung kanina pang nakapark. Hindi ko tinitingnan yung number. Nandito na nga pala sila Kuya Jerson kasama yung misis niya saka yung anak niya. Kahapon ata sila dumating. Niyayaya ko nga sila mag-High Park bukas sana Linggo. Kaso nga nasa Richmond Hill pa daw sila. Tapos medyo malayo kasi yung biyahe doon. Tsaka alam ko malayo talaga. Pa daw baka next week pa siguro sila pupunta, lilipat dun sa apartment na nakuha nila malapit sa Centennial. Dahil nga nakaano pa daw sila ngayon kaya ayun, next time na lang. Sana may cherry blossom pa kasi this week daw yung pinaka buka talaga yung maganda yung ng cherry blossom. Diba kung matutuloy kami bukas si Marlene, pagpagod kami pareha sa galing trabaho, hindi kami tutuloy, magpapahinga na lang kami. Guys, mamaya ko na lang kayo i-update pagka-uwi natin yung trabaho. Baka kasi pag ako ang nauna lumabas mamaya, pupuntahan ko si Marvin sa work niya. Or kapag si Marvin, nagpaalam kasi si Marvin, maagap siyang mag-out dahil nga may pupuntahan kami. Depende kung makakapag-out siya na maaga kasi na pag Sabado talaga busy sa Tim Hortons. Tsaka ngayon yung first day ni Kuya Day na pagkakaalam ko ngayong Sabado. So, ayun. Kapag nauna si Marvin, sunduin niya ako. Tapos mag-Uber na lang kami papunta dun sa kung saan man ang lugar na ako. Ay, oh my God, saan na ba yung lugar? Shit, naiwanan ko yung yung address. May message ko si Ate Lulu. Ay, dito na si Marvin, guys. So, ito na isasakyan namin na Uber. Pasok na tayo. Yeah. Marvin? Yeah. Marvin. Let's go. Ay, seatbelt ko pala. Si Bebe. Saan ka magbibihis? Long sleeve mo doon na? Hindi ganun kalamig, no? Dapat pala hindi na ako nagdala kasi ako ng winter jacket, guys. Kasi akala ko malamig. Hindi pala malamig. Okay lang yan. Nako. On the way na kami doon sa lugar. Saan lugar nga ba yun?
looban nga daw to. Sabi. Parang may ano nga eh, yung nag-search ako nun. Pagkababa natin ng bus, medyo malayo pa yung lalakadin natin. Buti nag-Uber na. Oo, buti nag-Uber na lang tayo. Looban pala to guys, yung ano hall na pupuntahan namin. Andito na kami guys. Fantasy Farm. Ngayon ko lang siya na ano. Ayan. Mukhang ganda. Fantasy Farm. Ay, may mga nagbababa. We're actually not sure. Not sure. Naka-heels tayo ngayon guys. Kaso na, hindi ako sanay natatanggal. So, ito yung ano. Wow! Parang ganda dito pag summer na be. Ha? Naka-coat sila. Sabi ko na mga naka-formal sila. Buti na lang medyo naka-formal ako. Mukhang maganda dito pag summer na. Hala, ang lalaki ng bahay dun sa taas oh. Yan, dito daw kami papasok. Magbihis ka muna dyan. May washroom no? Ay, may washroom. Nakikita akong washroom eh. Guys, bali, ito yung number nung aking. Para sa nga to. Sa coat, kasi nilagay ko dito. Yung dito, Pilipina yung ano. Yung nag-a-assist dun sa coat. Tapos ito naman yung drinks namin ni Marvin. Si Marvin nagbibihis pa siya sa washroom. So, ayan. Ayan. Mga ka-work ko nandun na sila. Mauban ako! Ay, ito na, nagpapahabili na kami. Ayan, saba eh. Magpapahabili na si Marvin nung kanyang ano. Ay, yung jacket may pahabili mo na rin. Ayan, papahabili na namin. Ano pong name mo? Nick po. Crystal and Marvin po. Guys, buto na lang may dala akong pang makeup. Kasi mga naka-makeup sila talagang ang bobongga ng mga suot ng mga ano. Just good ay sabi ko, hindi ako masyadong nag-ready dito sa anniversary. Kasi sabi nila ate, simple lang daw kahit ano daw suotin. Ayan, ito muna yung sinuot ko. Bali, binigyan kasi ako ng mga dress. Ayun. Ay, kaso hindi ko masusuot pa yung dress kasi medyo malamig. Wala kasi kaming sasakyan pa. So, yung mga binigay sa akin dress, bala kong gamitin doon sa ano na ni Marvin, sa graduation ni Marvin. Yung, bet ko yung red. Hindi ko alam kung napakita ko na sa vlog yung kulay red. Tapos may red din na heels partner. Nagpapa-ano lang ako para maganda yung kurba. Maganda na naman yung kurba nung, ano ko, nung dress. Pinakita ko nga yan kay Marvin eh. Bagay daw sa akin. So, nilalagay lang ako ng medyo blush on sa pisngi. Tapos nagkilay na din naman ako. Tapos naglagay lang akong lip gloss. Tapos hinahanap na ni Marvin sa labas kung saan yung pinaka-table na. Kama na rin akong isa. Thank you. Hi. Ano yan? Mainit-init pa. Saan tayo? Sarap? Tara na. 8? Saan yung 8? Ayan guys, nakalagay Crystal. Tapos yung kabila ay Crystal Guest. Si Marvin, nandun siya sa may bar. Ayun, nasa bar siya. Kukuha siya ng ano, ng alak daw. Niyaya nung asawa ni Ate Amy. Kasi meron ng ano para sa drinks. Thank you. Ano kaya to? Parang barbecue. Masarap. Masarap. Ano? Umiinom na si Marvin. 10 years. Wow! Almost 10 years na sila. Oh, sila pala mga 10 years na dito. Si Ate Amy din. And who of you have been with children for more than 5 years? 5 years. Wow! Tumatayo yung mga 5 years. Ayan guys, may salad kami. May salad pala no, may pasalad. Hindi ko alam. Kasi nagpapili na sila ng, oh mukhang masarap eh. Kakain ako guys. Saka may, may bread dito. Palita ako nga. Nagreklamo si Marvin guys kasi kukunti daw yung kanya. Pasta guys. Ang dami palang pagkain. Kasi pinapili lang sa amin salmon saka yung, kala ko ngayon lang kakainin eh. Ang dami palang isa-serve na pagkain. Oh, thank you. Ganda naman ito. Ganda be? Ganda? May photo booth din pala dito guys. Ngayon lang namin napansin ni Marvin. Ito naman yung mga props natin dyan. Nagpicture lang kami. Isa pa lang ni Marvin. Tapos kukuha ulit kami ng picture. Nascan mo na. Ayun yung picture namin. No? Tada! May palaro guys. May palaro.
your party captain around the table. Here we go. Party! Let's go, party captains. There we go. Yes, Ikot, here we ikot. go. I like it. I like the energy. Ito naman yung dessert namin, guys. Sarap ah. Ayaw ng vanilla, di ba? Palit tayo sa'yo yung vanilla, akin chocolate. Uwi na, guys. So, ayan, bit-bit na ni Marvin yung bag ko. Oh my God. Napagod yarn. Meron palang bag dito na binigay. Ayan, may bag na binigay, tapos may laman yan, guys. Sa bahay ko na lang bubuksan. Guys, nandito na kami sa bahay. Tapos ito yung bag na bigay ng company. May mga laman. Tapos may tumbler. Ito naman yung laundry namin ni Marvin. Cups, Pagkain to. Cups yan. Anong pagkain? Para saan to? Ewan ko, baka pagkain magamit. Baka magamit. Ayun o. May nakalagay pa o. Ito na ang gagamitin ko pagpapasok sa trabaho. Mas maganda na. Mas madami na ako malalagay. Pero sa winter pa ito magagamit. Kasi ngayon naman summer na kaya okay lang na maliit. May mga pagkain pala to. Tapos ito. Ayan. Grabe guys. Busog na busog kami ni Marvin. Ang daming pagkain. Akala ko lang talaga yung kung ano yung pinili namin na ano. Yun lang yung pagkain. Yung pala may mga appetizer, salad, dessert pa. Kasi hindi na naman kami pinapili doon. Sa ano lang kami pinapili. Yung isa-serve lang sa amin. So, ayun. Ang saya. Tapos, ang bait-bait pa nung pinaka-may-ari. Pati yung asawa niya. Tapos, yun, nung bago nga magsimula, nag-share siya nung paano nagsimula yung kanilang company. Hindi, kasi taga-Sweden siya. Tapos, hanggang sa nakakilala siya ng Canadian dito na, ayun, naisipang mag-start ng business. Hindi nga siya sinuportahan ng kanyang uncle siya kayang dad niya kasi, parang syempre baka daw hindi maging okay dahil nga nasa Sweden siya, tas dito sa Canada yung business. Tapos, ayun, yung naniwala sa kanya, yung misis niya, hanggang sa hindi nila akalaing nalalago yung business nila. Pero may mga naging problema din naman na dumaan daw sa kanila. Pero nalampasan naman nila. Tapos sabi nga, di ba, be, mas malaki na nga daw yung company nila dito kaysa dun sa Sweden. Yun. Tapos, ayun, nagbigay sila ng mga awards sa mga 10 years na rin na nagtatrabaho sa kanila. Madami yun. Grabe, no? 10 years na. Ang bilis lang, sabi ni Ate Amy. Grabe, ang bilis. 10 years na pala kami dun. Kasi, ang ganda kasi nung company talaga. Super babait talaga lahat ng mga, dun, empleyado. Kahit yung mga boss, yung mga dun, mga big boss talaga. Mababait. Namit nga ni Marvin yung mga katrabaho ko, saka yung mga ibang big boss. Mabait be? Pinakilala ko si Marvin dun kay yung isa sa talaga nag-aasikaso ng business nila dito. Si Chris, yun. Namit ni Marvin, tapos sinabi kay Marvin. Kinongrats si Marvin kasi alam niya nag-graduating nga si Marvin. Tapos sabi niya, nagpapasalamat kay Marvin dahil i-share daw ako ni Marvin sa kanila. O, diba? Bait. Bait nila. Ipopost ko nga yan, guys. Ipopost ko yung mga picture namin kanina. Pero hindi ko alam kung bukas. Bukas na lang siguro. Kasi medyo late na rin. 11:35 na. Hinatid kami ni Ate Amy. Dahil wala mang kaming wala pa kaming sasakyan. Kaya ayun. Ayun nga, balak sana namin mag-Uber kung hindi kami hahatid ni Ate Amy. Kasi, hindi natin need mag-Uber kasi provide ng company yung paghahatid. May libre nga, ihahatid kami. Tapos ayun. Basta nag-enjoy naman kami. Tapos sabi sa akin nung dalawang Pilipina din yung parang nauna lang ako ng mga 2 months ata. Sabi, kaya pala mahal na mahal mo yung asawa mo eh. Tingin nga. Ang gwapo daw ni Marvin. Sabi nilang ganun. Tapos sabi nila, kasi kanina, kinukulit kami ng mga kasama namin magsayaw. Ay, naka-heels ako. Yung nagamit kong heels, medyo maluwag pala sa akin. Eh, gustong-gusto ko kasi yung heels na yun. Ang ganda nung simple lang talaga.
Ay, ayun, bigla siyang natanggal. Kaya sabi ko, ayoko magsayaw. Pero nagsayaw kami ni Marvin. Sayaw, kung makikita niyo yung sayaw ni Marvin. Cute ni Marvin magsayaw. Grabe. Hindi ko kasi mapopost dito yung yung sayaw niya. Pero popost ko lang sa Facebook or TikTok yung sayaw ni Marvin. The best. Sabi nila, tutuwa daw sila sa amin ni Marvin pagsasayaw. Kasi, kanina, may kanina silang grupo. Tapos kami ni Marvin, hindi na kami nakisiksik doon. Sila, umiikot sila. Kami ni Marvin, kami dalawa lang nagsasayaw. Magkaharapan lang kami. Sasayaw lang kami hanggang sa mapagod kami. Tapos upo na. Ayun, ang sasarap din ng pagkain. Yung pinakauna kong kinain, hindi ko natanong kung anong pangalan. Pero parang barbecue. Tapos kanina nga, nung pagkadating namin, so ibibigay na namin yung aming jacket, winter jacket. Tapos may nag-assist sa akin. Tinanong kung gusto ko din habilin. Tapos maya-maya sabi niya, Pilipino? Ay, ikaw po ate! Sabi kong gano'n. Tapos yun, nakipag-usap. Sabi ko kung gano'n na sila katagal dito. Tapos sabi niya, 1 year daw. Siya daw ay naka-PGWP na daw. Graduate na daw siya. Tapos, sa nga siya? Saan nga ang bangko siya, be? CIBC. Doon siya. Tapos tinanong ko nga ate, paano ko doon? Refer daw siya doon. Tapos talaga, sabi ko baka naman pwede din yung yung kaibigan ko kasi graduating sa account, din siya, pang bangko din yung kanyang tinapos. Sige, hiningi ko yung number ni ate, tapos binigay ko na kay ate Erica para matawagan. Re-refer daw niya kasi may referral din sila Ano yun? Parang bonus ganun pag may na-refer ganyan. Tapos ayun, sana matanggap si ate Erica kasi malaking tulong din yun sa kanya pag-apply ng PR. Tapos yun, nakapagkwentuhan ko, taga-saan daw ako sa Pilipinas. Tapos sinabi ni Marvin Laguna siya, ako Quezon Province. Sabi, talaga, taga-Quezon din ako. Saan? Lucena, guys. Kalapit bayan lang. 1 hour lang mula sa Mauban papuntang Lucena. Sabi ko hindi na namin hindi na namin masyado nakausap si ate Nick kasi busy din siya. Kasi nagpa-part-time lang daw siya doon. On-call lang sila kapag may mga event lang doon sa hall. Saka lang sila napunta doon. Ayun. Tapos ang ganda ng server, yung babae. Ang kulay ng mata niya ay blue. Yan. Taga-Europe? Baka. Ganda niya. Tapos, ayun naman. Basta, ang saya naman. Natatawa nga ako kasi, syempre, guys, kanina sa table namin, kami lang ni Marvin yung Pilipino. Lahat sila nag-i-English. Kaya, ay, nakakipagsabayan kami. Matatagal na sila dun dito pala. Matatagal na sila. So, tapos, yung isa pang ka-table namin, puti siya. Pero kasama siya ng may-ari. Taga Sweden din siya. Nagulat kami. Kasi napaiba yung table niya. Hinahanap niya yung name niya. Tapos nandun pala sa table namin. Ay, asa. Kasama yung mga big boss. Magkakasama sila dun. Tapos siya napahiwalay. Ayun, nakipag-usap siya. Nakipagkwentuhan kami. Ang dami namin nakakwentuhan. Tapos yung isa doon na Indian. Yung Indian, dito na siya pinangaya. Kaya pure na talaga yung pagsasalita na ng English talaga. Nakipag-usap siya sa amin ni Marvin. Ang tagal namin nakipag-usap. Tapos, hanggang sa nung na kami, kumakain na kami nung dinner, pinaka-dinner namin. Ayun, parang kami ang ini-interview ni Marvin, di kami nakipagkwentuhan. Kapag si Marvin puno ang bibig, ako nagsasalita. Tapos ayun, sabi ko kay Marvin, napapalaban tayo ngayon Kasi walang Pilipino sa table namin kami lang talaga as in guys. Pero okay lang, kasi nag-enjoy naman kami makipag-usap sa kanila. Kasi talaga, ang babait naman kasi talaga nila sobra, nakikipag, talaga sila. Interact sa ibang tao. Meron mga magandang talagang linalapitan nila lahat kahit hindi nila kakilala. Tapos, yun nga sa finance kasi, full-time siya, pero hindi siya everyday nandun sa company namin dahil nagwo-work from home daw siya, Kaya sabi niya, hindi daw niya ako nakikita. Tapos sabi ko, hindi ko rin siya nakikita. Oo, yung babae nga, Indian. Sabi niya, yung asawa daw niya ay white, Canadian, ganyan. Ano pangalan? Tapos yun, siya, tapos nakipagkilala siya sa akin, tapos kwento-kwentuhan, kasi may nakasama din daw siya sa
may nakasama din daw siyang Pilipina sa boarding house niya. Tapos, nagpapadala daw yung parents ng pagkain. Kaya daw siya natutuwa dahil lagi daw din sila may pagkain sa bahay at yung Pilipina niyang kaibigan nagpapadala yung parents. Siyempre, pag yung parents nagpadala, kailangan kakainin mo talaga yung pinadala ng pagkain yan. So, ayun guys. Ang sabi ko, gusto ko nang kanina magtanggal ng heels para, kala mo sumasayaw, no? Sabi ko, hindi kasi na ako sanay talaga sa heels ngayon eh. Ngayon na lang uli ako nakapag-heels. Kaya dapat makapag-practice na ako mag-heels uli. Tapos yung isa sa big boss namin, birthday niya pala sa sa Monday. Tapos yung anniversary nila ng asawa niya bukas, 35 years nilang kasal. Tapos kinasal sila dun sa mismong hall na pinag-eventan namin ngayong araw. Kasi sinabi kanina nung may-ari, i-share niya eh. Naglulukuhan pa nga eh. Nakakatuwa lahat. Ang dami. Hindi niya akalain na magiging okay yung business niya kasi kahit wala siya dito sa Canada. Kasi yung mga taong pinagkatiwalaan niya talagang Tapos yung isa yung isa naman dun na isa sa mga big boss, siya yung parang taga-asikaso ng mga business, may mga business trip ba kung saan pumupunta daw. Nasa US na sila mag-asawa kasi yung misis niya may inoffer na trabaho sa US. Tapos inofferan siya nitong may-ari ng company na baka pwedeng ganito, ganyan. Ayun, napaisip siya. Tapos bumalik sila sa Canada. Tapos tinanong niya yung may-ari ng company namin kung available pa yung spot na yun para sa kanya. Yes daw, available. Tapos yun, hanggang sa dito na siya tumagal sa company to. Hindi na sila bumalik ng US. Kasi guys, maganda rin yung benefits. Sabi nga ng asawa ni Ate Amy, 10 years na din kasi yung asawa ni Ate Amy dun sa company nila. Pero wala naman daw ganyang party. Parang kainan lang, ganyan. Kaya galante kasi din yung may-ari eh. Kasi tuwing Thursday kasi guys, may pamerienda din kami. Tapos kapag may mga sa trabaho, kapag may mga nagbe-birthday, talaga nagpapakain sila. Mababait. So ayun lang guys, yung i-check ako ngayon kasi inaantok na talaga ako. Pasok pa kami ni Marvin. Si Marvin maaga pa bukas. Kasi galing kami sa trabaho. Kala nga namin late na kami kanina. Nag-Uber na nga kami para mabilis. Nagbayad kami ng nasa $18. Pero okay lang din naman. Kasi ngayon lang naman yun eh. Dahil yun nga may anniversary. May company. Para sa company. So yun lang guys. Magpaalam na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Tsaka yung aking pong Facebook page na Crystal in Canada. At TikTok account na Crystal Herrera. Bye bye!